client ko kasi ng ano sa akin. Naku ma. Madama ha. This is Game Riders strikes again. Riders. This is Game Riders, mga ka-riders. Good morning sa inyo lahat. Saturday morning, November 29, 2025. Good morning sa inyo lahat. Alright, tayo naka-motorcycle dashcam. Kung ang 4 wheels ay merong car dashcam, ang motorcycle ay meron din. Siyempre, ang 2 wheels meron din. So, ang layunin nito ay para pagtuganan natin, malaman natin kung ano mang insidente sa lansangan ang nangyayari. Ito ay for safety reason lamang po mga ka-riders. Alright mga ka-riders, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga e-bikes. Ang mga e-bikes sa pagbabawal na raw simula sa December 1, 2025. Sang-ayon ba kayo sa mga taong nagbabawal ang e-bike sa lansangan? Paano na po ang mga nakabili ng e-bikes at mga distributor or mga nagtitinda, mga businessman ng e-bikes? Paano na po sila? Siyempre ang mga tao na gustong bumili ng e-bikes ay magdadalawang isip na lang dahil ayaw na nilang bumili ng e-bikes dahil pinagbabawal na nga sa lansangan, sa mga pangunahing lansangan. So ito ay para sa akin masyadong walang basehan sa pagbabawal nila sa mga pangunahing lansangan ng e-bikes dahil number 1, ang e-bikes ay sobrang nakakatulong din sa mga tao, especially sa mga may hirap na katulad natin na hindi natin kayang bumili ng sariling sasakyan, hindi natin kayang mamasada o taxi. So ang e-trike ay sobrang nakakatulong, especially sa mga senior citizens, sa mga madali silang makasakay dahil mababa lang e-bikes at saka hindi sila ganun kabilis na i-drive. So tamang-tama lang po sa mga kabataan, sa mga estudyante na pwede nating isakay sa e-bikes. Pangalawa, ang e-bikes po ay sobrang nakakatulong sa atmosphere ng ating hangin. Wala pong usok, safety po, matipid po, lalo na pagka kaya nga e-bike, so di ba electric bike. So hindi naman siya malakas sa konsumo sa kuryente. At the same time, napakalaking pakinabang sa ating pamilya, sa bawat isa, sa bawat tao. Ayan po ang NWOW. Tingnan natin, malalaman natin simula sa December 1 kung malulugi ba sila o ano ba ang plano nilang gawin. O i-suggest sa mga nagbabawal na ipatupad ang pagdadrive ng e-bike sa mga pangunahing lansangan. So ito ay sila sa aking mga nakalap na impormasyon, napanood sa social media, sa balita. So ito lang, e-bike ay para sa akin ay sobrang nakakatulong, especially sa yun nga, sa atmosphere ng ating mundo. Hindi siya mausok, nakakatipid. Mas delikado pa nga po mga 4 wheels, 2 wheels. Dahil ang meron akong mga nabasa sa comments sa social media na nag-against sa e-bike dahil nagkukos ng pangunahing traffic daw sa lansangan. Pero ako, para sa akin, hindi.
Hindi ako naniniwala doon. Mas matalakas ang four wheels, mas sobrang nakaka-traffic po sa lansangan dahil especially kapag sila'y nasiraan, lalo na mga jeepney. Kaya sobrang mauso po yan, nakakasira po yan ng kalikasan. Sumisira po yun ng pagsanghap natin ng masamang hangin, yung usok ng jeep. Kaya dapat mga jeep na yan, tamaan, huwag magagalit po, no? Totoo naman po na sobrang mausok talaga yung mga lumang sasakyan na yan. So sa akin, sana naman hindi naman po maano na mawala ang mga jeep totally, di ba? Ang sa akin lang, sana yung mga jeepney na luma-luma, na sobrang mausok, na nakakasira, especially sa mga senior citizen, sa mga may edad na, sa mga bata, na pagka nausukan ng kanilang usok ay sobra naman talagang hindi ka makakahinga sa sobrang tapang ng usok ng kanilang sasakyan. Feeling ko kapag mas mausok ang isang sasakyan, may problema. Yun po ang ibig ko sabihin, no? Ang mga jeepney na sana naman ay gawin nilang maayos bago silang mag-drive, ayusin nila ang kanilang sasakyan. Huwag silang mag-drive ng sobrang mausok ang kanilang sasakyan dahil nakakasira po yan ng atmosphere natin, ng kalikasan natin. Sira po pati mga tao, apektado po dyan sa sobrang usok ng kanilang mga sasakyan. Yun lamang po ako, hindi po ako against sa mga jeepney dahil number one po rin yan na kailangan ng tao dahil nagagamit po natin yan bilang number of transportation, especially sa mga tao na hindi na wala ka-afford sa pabili ng private vehicles. Kaya sana naman ang mga Fords o jeepney na mga may problema na especially sa usok, sana ayusin nila bago sila i-drive. Yun lamang po sa akin. Sana wag po kayong magagalit kung ito man ay aking naging komento dahil nga ang gusto ko depende ang e-bike. Na huwag sana naman munang hayaan na huwag mag-drive sa pangunahing lansangan dahil number one po yan, nakakatulong sa atin, masyadong relaxing habang nagda-drive sa e-bike at sobrang tipid, at the same time affordable. So sana po para sa mga kinaukulan, sa mga nagpapatupad na ipagbawal ang e-bike, sana po bawasan. Pag-isipan muna nila lahat, pag-aralan nila kung ano pong dapat na sana yung mga mayroon silang ibang alternative na paraan para mapayagan pa rin ng mga e-bike sa pangunahing lansangan. So ayoko na po mag-suggest para sa akin, no? Hindi na po ako mag-suggest, although marami rin pong mga netizens, sa mga nababasa ko sa mga social media na ang suggestion daw po ay irehistro ang e-bikes. Pero ako hindi pa rin ako sang-ayon doon dahil unang-una, ang takbo ng e-bikes ay mas mabilis pa ang takbo ng tao. Para din siyang bisikleta, hindi lahat mabibilis ang e-bike. So napakabagal po yan, hindi po yan katulad ng motor, ng kotse, ng jeep o anumang truck, malalaking sasakyan na kailangan talagang irehistro dahil nakakamatay sa sobrang bilis. Ang e-bikes po, hindi naman po, wala pong, siguro meron man tayong mabalita aksidente sa e-bikes, yun talaga ay ilan lamang, pero feeling ko talagang super accident po talaga yon sa nangyari kung meron mong aksidente sa pagsakay ng e-bikes na nagkaroon ng aksidente dyan. Pero so far wala pa ako nababalitaan na major na accident ang pagsakay ng e-bikes. So yun lamang po, no? Sana po pag-aralan pa rin nila kung kailangan ba irehistro or ang mga driver ng e-bikes ay may lisensya. So sabi rin daw kailangan daw may lisensya, pero common sense na lang po sa mga nagsasuggest ng ganyan, no? Bakit po kailangan mag-drive ang nakalisensyang e-bike? Unang-una, ang takbo niya napakabagal. Pangalawa, bisikleta lang po yan. Halos e-bike nagkataon lang na sinasaksak siya sa kuryente para nga hindi mahirap i-pedal o hindi mahirap i-drive. Kaya siya di kuryente, kaya e-bike, pero bike pa rin po siya pag nakita mo naman talaga pati yung mga spare parts niyan, puro pang bisikleta lang din halos. Kaya sana naman, no, para sa akin, mag-isip-isip naman kayo na para pagtigilan o bawalan ng e-bikes.
So, yun lang po, no? Sana bago sila umapila o bago nila ipagbawal ang e-bikes, sana pag-usapan naman nila, pag-isipan naman nila. So, taliwas naman to, no? Mag-ibang ano naman tayo, mag-ibang usapin naman. Bakit po pinayagan na mga ganyang ang e-bikes na inuna pa? Ang problema sa e-bikes compare sa major na problema natin sa DPWH. Yung mga hearing nila na hanggang ngayon wala pa napapakulong, wala pang di malaman kung sino ang suspect. Ang dami nang nagrally dahil nga nag-alsa na nga, dahil alam naman ng tao kung sino lang may kasalanan, kung sino lang may problema sa pagkukurap o pagkuha ng pera ng kaban ng bayan dyan sa DPWH. Hello, sana po wag po kayo magalit, no? Mga naghihiring dyan sa Senado, sana po bigyan nyo naman kami ng sagutan na at tunay na lutas sa problema natin sa DPWH. Napapaghalataan po kayo, bato-bato sa langit, wag po sa kayong saan ng tamaan, wag magagalit dahil ang tungkol po sa unang hindi naman major na problema sa e-bikes, tinuna pa ninyo kung compare doon sa problema natin sa DPWH na ubod ng laking krimen ang ginawa nila dahil sobrang pera ang pinaghihirapan natin mga tao na nagbabayad tayo ng tax sa kanila, pero ang ginagawa nila, kinuha nila lahat ng tax, lahat ng binabayad ng tax ng tao, inuna nila na which is na obvious na naman, nakitang-kita na natin kung sino talaga ang may problema. Pero parang tayo walang nakikita. Asaan na yung mga mata at yung talino bilang tagapagtanggol ng bayan. Kayo po ay mga nakaupo dyan, tamaan, huwag magagalit. Kayo po, dapat alam nyo po kung sino ba talaga, o alam na kung kayo ay matatalino, ang mga tao ay nakikinig at nanonood lang sa inyo, may isip din, alam na natin. Kaya nga po nagkaroon na, nag-alsahan na mga tao, nag-rally na, pero parang wala pa rin kayong pakiramdam. My goodness. Alright, ako'y bagong matapos sa aking sasabihin, ako'y humihingi muna ng paumanhin sa mga taong tatamaan sa aking mga pananalita. Nagsasabi ko ito na sana po ay meron makarinig na meron din puntos si K-Riders, mga to-riders. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you po. Dito tayo sa baba ng Alabang Roads Times. Nakakalungkot mga guys, no? Bakit kaya inuna yung isipin na lang natin, bakit kaya inuna yung e-bikes doon sa problema ng Senado tungkol sa DPWH? Bakit po kaya ganun ang nangyari? Ano kaya gusto nilang mangyari? Na malinis ba ang problema ng mga taong nagnakaw ng tax ng bayan? This, kawawa naman ang mga taong mga pobre, mga gustong masolusyonan ang problema sa DPWH. Right. The topic is done, okay? Good morning sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at ako'y gusto ko lang magsalita tungkol sa e-bikes dahil naaawa din ako sa mga tao nakabili ng bisikleta na
pagbabawas sa mga pangunahing kalsada ng e-bikes. But kung may sira ang e-bikes, gusto ko paggawa ng mga unang nakabili ng bisikleta, saan po sila dadaan? Sa ere. Sa ere pala idadaan ng e-bikes para hindi sila mahuli ng mga minamahal nating mga enforcer na yan. Ay nakuha. Para sa akin, yung sinasabing traffic, sila daw nagdadala ng traffic sa lansangan ng mga e-bikes. Kahit saan namang lupalop ng Pilipinas may traffic, kahit nga sa probinsya may mga traffic. Hindi mo mawawala ang traffic sa lansangan. Bakit ka mo? Sino ba ang nagiging sanhi ng traffic sa lansangan? Kapag meron pong natural o meron na talagang mga sinasabing traffic light. Kaya traffic light, ibig sabihin meron traffic, kasi traffic light na ang tawag doon. Bakit meron traffic enforcer? Traffic kasi, kaya may enforcer. Yun po ang ibig sabihin. Kaya hindi pwede wala ang traffic sa lansangan, dahil in every lansangan, in every daanan, merong traffic. Traffic enforcer, traffic light. O diba? Pero masahay mo ang e-bike, may nakalagay bang traffic? At sasabihin ninyo, ang e-bike ang nagkukos ng traffic. Wala naman nakasulat sa e-bike na traffic. Traffic e-bike, ano yun? Meron na palang bagong traffic e-bike. Kaya pala e-bike ay may problema sa traffic sa lansangan. Goodness, mag-isip naman ngayong mga nagsasuggest na ganyan na e-bike ay nagkukos ng traffic. Dahil sa lahat ng lansangan, kahit saang palop ng Pilipinas o mundo, merong traffic. Dahil may traffic light, may traffic enforcer. Kaya tinatawag na traffic, kaya lagi may traffic. Imagine natin, tanggalin natin yung mga traffic light tsaka traffic enforcer. Magkaka-traffic pa kaya? Joke lang yun. Pero totoo naman, lagi na may traffic talaga kahit saan daanan. Pero kahit nga sa village yan, meron traffic. Nasa village yan lang, traffic ka pa. Grabe naman, imposible naman. Kalokohan naman yan. Diyan sabi ko lang, pinupunto ko lang dito. Hindi naman talaga e-bike ay magkasalanan sa traffic. Nagkakataon lang talaga na iilan lang ang e-bike. Iilan lang yan compare naman sa 4 wheels, 2 wheels, sa dami ng mga sasakyan. Normal po, nagkaka-traffic kapag dumadami na sa isang, for example, dumaan ka sa traffic light o sa pedestrian lane or kung anumang lane yan na bawal dumiretso, bawal mag-go, natural magta-traffic yan. Pero sasabihin mo ang e-bike nagkakos ng traffic, hindi ako naniniwala doon. Dahil ngayon pa lang, wala kang makitang e-bike sa lansangan ngayon habang nagda-drive ako, sasabihin nila, e-bike ang nagkakos ng traffic. Kalokohan nyo mga kaibigan, mga ka-riders, this is K-Riders. Mga ka-riders, ingat-ingat po tayong lahat sa ating daan. Kaya po tayo mayroong motorcycle dashcam para malaman natin kung ano ang nangyayari o anong insidente nagaganap sa lansangan. Yun po ang ibig sabihin ng aking motorcycle dashcam. O yun po, balik tayo sa e-bike daw, may traffic. Oh my goodness. Katulad niyan, may traffic light, traffic ngayon, di ba? Dahil sobrang daming sasakyan, doon po nagta-traffic yan. Yun po yun, hindi po sila sabing como e-bike ay nagta-traffic, sila nagkukos. Kalokohan po yan mga kaibigan, mga ka-riders, K-Riders, K-Riders, mga ka-riders, ingat po tayong lahat. Pagka nababanggit ko yung ka-riders, K-Riders, pasensya na kayo at ako'y nadediretso tuloy sa aking K-Rider 7.
bagong lahat, pakisuportahan naman ang aking YouTube channel na K-Rider7. Makikita niyo po doon, marami po tayong mapapanood ng mga hindi sumusunod. Nahuhuli po na ang ating motorcycle dashcam. Makikita niyo po doon sa aking YouTube channel. This is K-Rider7. Sana po pakisuportahan niyo po, pakilike na po ang aking YouTube channel. Maraming thank you sa inyong lahat. Ayan, katulad nito, nagkakaroon po ng volume ng traffic dahil dumadami po kapag nagsasabay-sabay po sila, no. For example, pag dumadaan nga sa pedestrian lane or sa mga traffic light, doon po nagkakos ng traffic. Hindi po yung e-bike ang nagta-traffic. For example, katulad nito, nandito na tayo sa kahabaan ng Moonwalk Market. Siyempre maraming tao, marami na rin sasakyan, nagdikit-dikit na, kaya traffic po yan, normal po yan. Kapag may palengke, dyan po, meron po talagang traffic dyan. Dahil ang mga tao, minsan, nakikita mo, hindi po sila dumadaan sa mismong daanan nila. Diba? Kaya nga po meron tayong sinatawag na sidewalk. Para sa mga tao po yan, hindi po yan para sa mga sasakyan. At ang sidewalk street or yung mga kalsada, yan. Nagkakape sila. Diba? Kitang-kita, mga nagkakape. So, ano lang, pagka normal po talaga yan. Kaya, para sa akin, sa mga nagsasuggest dyan, tama lang na ipagbawal ang e-bike dahil nagkakos ng traffic. Hindi ako naniniwala. Ang traffic talaga normal po kahit saan lugar po meron traffic. Dahil nga, katulad nito na napadaan tayo ngayon sa crossing or dito sa pedestrian light, signal, ano tawag dito, traffic light, or may nagta-traffic nga na enforcer. Kaya normal po na may traffic. Kaya sana huwag naman natin sisihin na ang e-bike ay nagkakos ng traffic. Yun lang po yun sa akin. Sana po maunawaan ninyo ang aking sinasabi. Kung tama man o mali, sabihan nyo lang sa akin, i-comment nyo lang dyan. Kung may mga manonood man, may nakikinig man sa aking pinagsasabi dito, alam ninyo, i-comment ninyo kung tama bang pinagsasabi ko na ang e-bike daw ay nagkakos ng traffic o hindi ba? O tama ba? O kahit saan na saan talagang may tunay o may legit na traffic. Pero totoo naman yung may punto naman ako doon. Kung sa inyo walang punto yung sinasabi ko. Kaya may traffic dahil may traffic enforcer, dahil may traffic. Pero walang traffic e-bike. Kaya kung sasabihin ng e-bike ay traffic. Yun lang po, no? Sana makarinig nyo itong pinagsasabi ko dahil wala naman akong audio mic dito sa aking motorcycle dashcam. Ay nako, kaibigan, meron mga kaibigan sa akin. Huwag na natin intindihin mga problema sa gobyerno. Natural na raw kasi yan, kahit sinong makaupo, sinong presidente, konsupiladong makadiyos na presidente, makaupo dyan, hindi nagkukurap, hindi raw basta-basta talaga masusolusyonan ang problema sa lansangan, problema sa lipunan, problema sa drugs, problema sa corrupt, di ba? Hindi talaga daw yung masusolusyon. Talagang parang kapag may government, may mga ganyang bagay. So, sinabi ko, ayoko na ulitin. Kaya hindi nyo ba napapansin nung itong huli na eleksyon, na ubod ng daming nagsipagtakbuhang gustong makapasok sa politiko? Sabi nga araw nila, politics is dirty. Sabi nila. Sabi ng iba, ayun lang yung sa mga naririnig ko. Hindi sabi, iyon na yun. Pero ewan ko kung totoo ba yun. Hindi ako sigurado. Dahil narinig ko lang yung politics is dirty. Sabi nila.
Pero bakit? Kung madumi, bakit ang daming nagmamahal? Bakit may gustong sumalang? Bakit may gustong pumasok sa politiko kung madumi? Eh di ba ayaw nga natin bilang Pilipino, ayaw natin ng madumi? Di ba? Pero kung madumi, pero gusto pa rin nilang madumi. So ibig sabihin pala lahat ng Pinoy, karamihan sa Pinoy, mga dugyo. Dahil madumi, gusto nila madumi. Dapat pag madumi, tapon yan. Kaya nga, kung naririnig nyo mga early 90s na kantang Trapo ng Yano. Trapo ng Yano. Samba, para saan ba yung tugtog na yun? Trapo ng Yano. Para kanino ba yun? At para saan ba yung trapo na yun? Pakinggan nyo po yung Trapo ng Yano kung malaman nyo kung para saan yung tugtugin nila na yun, o para sa kanino nila inaalay ang tugtog na trapo na yan. So yan, ang dami pa rin nagmamahal, gustong pumasok sa politiko, even politics dirty, nasabi ng iba. Bakit kaya? Kahit sino lang gustong tumakbo ng nakaraang eleksyon. Dahil magugulat ka, di ba? Pag dugtong-dugtongin mo, ngayon halos patapos ng administrasyon, biglang bumulusok ang pera ng Pilipinas. Now is isang galing sa mga taong pobre, sa mga taong nagbabayad ng tax. Diba? Biglang lumas ang trilyong peso na ang nakinabang ilang pamilya lang na nakaupo sa politiko. Yun po yun eh. Sana po huwag kayo magagalit. Tamaan, huwag magagalit. Oh my God, ayoko na nga magsalita. Stop na po ako, pasensya na po. This is K-Riders. Stop na po ako sabi dahil takot ako sa mangyayari. Hindi, sa akin ano lang, ayun nga, bilang series person, ito'y aking nilalahad lang ng mga aking damdamin dahil gusto ko na rin magsalita kahit papaano sa life ko. Sana mag-isip-isip naman tayo dahil ang dami naman problema talaga ng Pilipinas. Hindi lang naman tungkol sa e-bikes, ang dami. So sana unahin naman nila yung major bago yung parang halos basura na nga lang usapin sa e-bike. Pero bakit yun ang inuuna, di ba? Mas maraming problema sa e-bike, sa government na ipapatupad nila na dapat solusyonan. Hindi lang yung lagi sa e-bikes or sa mga two wheels na katulad namin. Ayun na nga, nauna na nga yung NCAP. Siyempre, sino ba ang nagpatupad na naman nun? In-insist na naman ng LTO. Sa totoo lang, mga LTO, no? Mga Land Transportation Office, hindi naman ako against sa inyo eh. Dahil kayo nga kasi nagpapatupad ng batas. Na sana bago nila ipatupad, sana naman pinaparamdam naman nila sa tao na ito ay ipapasok natin, o I mean ihayag muna nila, sabihin nila sa sandigang bayan or kung tama ba or pwede bang itong policy na to. Hindi, walang ganun. Dati kasi meron, bago magpatupad ng batas, sinasabi muna, binabalita muna bago nila pirmahan o bago nila sabihin, para may umapila man, pwede mo nang pag-usapan bago inapilan, diba? Ngayon hindi, wala nang ganun-ganun ngayon, guys. Ipapatupad at ipapatupad kahit maraming against, natatamaan. Go lang sila ng go. O di tuloy, ayan, diba? Naglabasan tuloy yung mga vlogger, mga YouTube vlogger ngayon, naglabasan tuloy na
siyempre sasabihin ng sila nga yung against, re-report ngayon nila bilang para sa pamamagitan ng kanilang social media. So, iilan lang yun guys. Pero po sa pagka-napatupad na, wala na po tayo magagawa. Si Kuya, nag-counterflow. Wala namang U-turn doon, nag-U-turn. Grabe talaga oh. Talagang ang tao nga naman talaga. Pagka nagiging pasaway, talagang pasaway. So yun nga. So sa LTO, wala naman tayong against dyan. Kaya lang sana nga, bago silang patupad ng kanilang ipinatutupad na batas about sa lansangan, about sa kalsada, sa pangunahing kalsada na dinadaanan ng tao, isipin naman nila bago sila magpatupad. Una-una, siyempre ang mga tao mahihirapan. Ano ba ang serbisyo ng tao? Diba ang magbayad ng tax? Saan ba nanggagaling ang pagpapagawa ng kalsada? Ang mga sinusweldo ng mga nakaupo dyan sa kinaupulan, saan ba nagagaling ang sweldo nila? Kung walang taxpayer po ba, susweldo sila, pwede ba yun? Pwede ba silang sumweldo ng walang tax na nagbabayad o walang nagbabayad ng buwis? For example, sa LTO, walang nagbabayad ng buwis sa LTO, kita kaya sila? Feeling ko kikita kasi sila nga yung sila nga yung anong tawag doon, kukuha ng lisensya, kukuha ng registration, no? Doon nga sila kikita. No choice tayo doon. Ipin nga yung mga ipin nga yung tawag dito, pagkuha natin ng resibo ng pagkuha natin driver's license, diba? May tax. Pagkuha natin ng registration receipt, makikita mo doon, ibabawas yung tax. Lahat. Pagpalagay natin mga 500,000 sa isang araw sa buong Pilipinas ang nagbabayad o nag-aayos ng mga papeles about sa sasakyan. Ganong kalaki kaya mga nakukuha na ito. Mas madalas na nauunawaan ako ng tama. Siya din ang magsisilip sa akin. Yun po yun. So, Kuya, yun lamang po, no? Ako naman, wala tayong masasabi. So far, so good. Last time na change of owner ako ng aking motorcycle, mabilis naman. Dahil siguro nga, yung sasakyan na to, na nandito lang, wala sa probinsya, pati yung distributor nila. Kaya mabilis siguro na i-transfer sa aking pangalan yung motor. Sana yung isa kong motor, kasi halos isang buwan na rin yata yun. Simulan nilakad ko yung motorcycle, change owner. Sana mabigay na sa akin. May MMDA dito. Dati walang MMDA dito sa isa pa yung MMDA.
enforcer, sa mga MMDA, sa mga nanguhuli. Sana po kayo po ang sinusunod namin bilang sunod ng batas, naglalagay sa ayun nga, na para sumunod kami sa inyong pinatutupad na batas. Sana po kayo rin po mismo sumunod dito sa batas, dahil kayo po ang unang nagpapatupad ng batas. Para sa akin, no, yun lang po yung aking hinihiling. Sana po kayo din po sumunod sa batas, dahil kayo po ang nagpapatupad ng batas. Wala ding iniiwan yan doon sa guardian, mall guards. Meron din kasing mga mall guards, minsan sila mismo hindi rin tumutupad sa batas nila. Barangay, meron mga tanod, diba? Meron din yung mga batas sa bawat barangay. Sana po sumunod din sila sa kanilang mga batas na ipinatutupad din nila. Ang tao naman, madali naman po yung sumunod dahil ang tao, kaya wala naman sila sa posisyon, kaya susunod. So kayo pong mga nasa posisyon, kayo po tagapagtupad ng batas, sana po kayo rin po sumunod sa batas para maging fair naman sa mga tao sumusunod sa batas. Yun lamang po. Alright, yun lamang po mga ka-riders. This is K-Riders, mga ka-riders. Maraming thank you po. Bago matapos ang aking pinagsasabi dito sa aking live. Good morning sa inyong lahat. Ako po humihingi muna sa inyo ang konting support sa aking YouTube channel, The K-Riders 7. The motorcycle.com. Maraming tayong video na-upload ko. Bahala na po kayo, gusto nyo panoorin o hindi, pero para sa akin, umakit na nyo, maki-likes na rin, subscribe na rin, o mag-comment na rin sa mga pinag-upload kong video doon. Tama mo makatulong sa aking munting channel. At ang layo naman na itong motorcycle.com para makita natin, safe tayo sa ating daanan, sa ating lansangan na dinadaanan. Kaya tayo meron motorcycle.com. Ngayon, ayun, thank you. Nandito po tayo sa the final destination. This K-Riders. Maraming thank you sa inyong lahat.